Samantala, na-trauma raw ang babaeng anak ni DNR Assistant Secretary Romel Abisamis sa pambabastos umano nang naghatid sa kanyang driver ng Uber. Nakatutok si Cesar Apolinario. Sana gumawa ka ng madaming babies kasi sobrang ganda mo, crush kita. Ilan lamang ito sa umano'y pambabastos. Sinabi mismo ng driver ng Uber na naarkila ni DENR ASEC Romel Abisamis para ihatid sa eskwela ang mahigit 20 taong gulang na anak kahapon. Bagaman sa likod ng kotse sumakay ang biktima, ay walang patid daw ang driver sa pagkukwento at pagtatanong ng mga personal na bagay habang bumabiyahe raw mula Mindanao Avenue hanggang eskwelahan ito sa Katipunan. Tingin ni ASEC Abisamis na traumatized ang anak niya sa panghaharas umano ng driver ng Uber na nakilala lang sa pangalang Juanito. Patunay daw ang post nito sa Facebook kung saan sinagot niya ang umano'y pag-aaya ng driver na manood sila ng sine. Pati ang pagsabi umano ng driver na gusto siyang makita araw-araw kaya mag-a-apply na lang daw bilang family driver sa kanila. Sa galit ng kapatid na lalaki ng biktima, tinawagan umano nito ang driver pero nagulat daw sila sa isinagot nito sa text message. Kahit saan pupuntahan kita, hayop ka. Gusto mo talaga ng problema? Di mo kailangang puntahan ako. Ako na ang pupunta sa iyo, ka. Mahigit 10 insidente na ng pambabastos tulad nito na sangkot ang mga driver ng Transport Network Vehicle Service o TNVS, gaya ng Uber, ang naitala ng National Center for Safety and Protection, isang grupo na tumutulong sa mga nagre-reklamong commuter. Ayon sa grupo, pahirapan daw ang pag-usad ng ganitong kaso. Uber will not answer for any incident that will happen between the driver, the operator, and the commuter. Ang Lawyers for Commuter Safety and Protection founder na si Ariel Inton naniniwalang dapat panagutin ang kumpanyang Uber. Matidemanda mo dito itong driver, saka kung sino yung operator ng sasakyan. Di ba? But Uber will always have the defense na, hindi namin hawak yan eh. Ang LTFRB iimbestigahan ang insidente. Sa isang text message, itinanggi ng driver ang akusasyon at handa raw niyang sagutin ito ng kontrademanda. Ang pamunuan naman ng Uber, sinabing tinanggal muna nila ang driver sa kanilang network habang iniimbestigahan nila ang insidente. Sa Lunes ay magsasampa ng reklamong harassment ang biktima laban sa driver. Pinag-isipan pa ng pamilya kung sasampahan din ang kaso ang Uber. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Oras.